sa butante, ang sinasabi natin dito, lagi natin dapat isama si wisely. Di ba? Taon-taon kada eleksyon, lagi natin nakita, vote wisely. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Andito po ulit tayo sa Jardin de Aguila para po talakayin yung mga napapanahong usapin kaugnay sa election fever natin. No? At kasama po natin ngayon si Kasamang Jonas, ang pambansang sulsulero. Tol Jonas, pakilala ka rin sa kanila. Magandang araw. Si Kasamang Jonas to, nabanggit na nga ang pambansang sulsulero. Maganda itong itong magiging daloy ng ating pag-uusap ngayon dahil napapanahon. Yun, Kasamang Jonas, paano mo ba ipapaliwanag sa kanila yung tungkol sa usapin ng yung preparation ng mga kandidato, lalo't papalapit yung halalan ng 2025. Ano ba ibig sabihin ng ng pre-campaign, campaign proper at saka post-campaign? Sa akin, personal kong pananaw diyan, Pag sinabi mo kasi pre, ibig sabihin bago maganap ng totoong labanan. Yung proper, ito na yung tunay na labanan. At yung post, ito yung assessment kung ano yung nangyari sa kanilang labanan. Dahil kung ako mismo magbabalak sa ganyan larangan, sa mga ganitong panahon, uunahan ko na. Para yan sa kampanyang sinasabi mo, bakit naman kailangan na gamitin mo yung pre-campaign? Siyempre pagka pre-campaign para maagang yugto ng kampanya ng pagpapakilala sa taong bayan. Bilang isang tatakbo or kung ako mismo ang tatakbo, kakailanganin kong gamitin itong estratehiyang ito. Bakit? Dito ako makakapag-stockpile ng mga supporters, ng mga campaigners ko at solidify ko yung magiging makinarya ko. Gagamitin ko rito ang lahat ng pagkakataon ko. Maging sa pera, sa resource, lahat ng klaseng resources gagamitin ko rito. Maiangat ko lang yung antas Ng popularidad mo. ng popularidad ko. Siyempre, papasok ka sa larangan na yan, wala kang aim dyan kung hindi yung manalo. Paano? Ang laki ng magiging gastos mo yan. Parang siyempre, di ba, kaya nga tayo tinatakdaan nila ng COMELEC na 45 days na kampanyahan, di ba, para mas makatipid, no? Tapos maging pantay-pantay yung ating pangangampanya sa taong bayan. Kung gagamitin mo yung ganyang estratehiya sa eleksyon, sa bahagi ng inyong pangangampanya, hindi ba magiging mataas yung magiging gastos diyan sa bagay na yan? Mga bagay na yan, napaghahandaan yan Unang-una, once na nagplano ka, kailangan intact na resources mo. Lahat, pati yung mga supporters mo, iipunin mo na yan. Bakit? Tatalunin ka ng mga nakaupo kung sa pagpapalawak lang. Dahil sila nakaupo na sila meron na silang makinarya. Ikaw, ang magiging makinarya mo rito, ang magiging puhunan mo rito, yung sarili mong pera, sarili mong resources, para maipon mo yung mga tinatawag natin ditong mga tao na nadidismaya siguro doon sa nakaupo, sa incumbent, or maging ito'y barangay man o hanggang nasyonal. Ibig sabihin, tumatakbo ka hindi dahil sa programa. At ini-encourage mo yung mga leader mo na yung resources na gagamitin mo ay hindi ito usapin ng programa mo sa tao. Paano ba yung ganung bagay? Andun pa rin naman yung programa. May programa ka rin namang ilalatag. May plataforma ka rin namang ilalatag. Pero para talunin mo ang isang nakaupo
sa isang posisyon, mangangailangan ka ng malawak-lawak na tawag dito, puhunan or makinarya para lang magiba mo itong mga nakaupo na to. Kasi kung sisimulan mo lang dahil sa plataforma mo, alam naman natin, ang Hindi tao, ganun yung medyo nakakakita na kaagad yan. Pag tumakbo ka at bago ka, isa lang yung tatanungin yan, may pera ba yan? Magkano ba yan? Magkano abutan yan? Magkano sa leader niyan? Yun lang yung nakikita Pero ko. dahil nga ikaw ay tinatawag na pambansang sosolero, no? Hindi naman na susulsulang ka lang para tumakbo. Hindi ba ganun yun na paano mo ba ilalapat sa realidad yung ganung bagay? Ganito yan eh. Simple-simple lang yan eh. Pag ako tumulong, bukal sa puso ko, halimbawa, di ba? Meron na akong mga contacts dyan na magsasabi sa akin, kakampanya kami, tumakbo ka lang. So, ibig sabihin, kasama yon sa programa, kasama yon sa estratehiya na kunyari ay may taong nagpupus sa'yo para tumakbo. Yun yung magiging dahilan ko, kunyari na tao ang pumilit sa akin. Hindi ko sa Parang pagsarili. justification lang yan, no? parang inaano mo lang na, kaya ako tumatakbo kasi tinutulak ako ng taong bayan para tumakbo. Pero yung usapin ng comparison ba sa leadership, ay hindi mo ba tinitingnan nyo kung napakabigat ba ng kalaban natin or meron ba talagang problema na kailangang ayusin, yung diskontento ng mamamayan ba ay ganun ba kataas ang diskontento sa incumbent? Kasi pwede kang itulak, no? Pwede kang itulak ng taong bayan kung yung leadership natin at nakikita natin na hindi na nagiging sapat yung paglilingkod, no, ng incumbent. Yung taong bayan mismo yung magtutulak talaga sa'yo para tumakbo ka. Kahit na hindi ka talagang leader parang gano'n. Pero dapat 'di ba yung qualification natin sa dapat maging leader ka kasi paano pagsisilbihan yung mamamayan mo kung wala kang ganung karga o wala kang ganung prinsipyo na maglingkod sa taong bayan. Malinaw naman kasi sa batas na ang dapat tumakbo ay marunong magbasa at magsulat. Yun lang naman yung kwalifikasyon. Hindi naman sinabing kailangan graduate ako, kailangan marami akong kakilala. Hindi. Ang estratehiyang gagawin ko rito kung ako, paganahin ko yung makinarya ko kung sakasakali. Bakit? Hindi lahat ng nakaupo pumapanig sa kanya ang tao. Tama Madaling naman. ipunin yun. Sinong iipunin ko? Siyempre, yung mga leader ng kabi-kabilang grupo, pagsasama-samahin ko yan para magkaroon ng isang kunwari palalabas kong malawak na samahan. Kasi sa tingin ko kasi, pag meron kang one common enemy, pag ipon mo lahat yan, lalagay at lalagay sa isang propaganda na, uy, malawak na ang network nito. Kaya doon mo pinapatungkol yung kampanya mo paggamit mo ng pre-campaign. Tama ba? Oo, estratehiya yan para lang pagdating na ng campaign proper, kaya yan by pacing yan na pwede mo nang i-ship ito yung mga plataforma ko, ganyan, ito, ibalik natin kung kanino ang pagmamayari ito, kaninong lugar ito, halimbawa, ibalik natin sa tao ang pamamahala. Marami kasing mailalabas na mga slogans na pwedeng tumawag sa pansin ng tao, pero at the end of the day, kailangan yung mga taong yan, bubusugin mo yan. Iyon ang sinasabi natin, no, na sa pre-campaign na kung araw-araw, palaging-palagi kang laman ng social media or lagi ka nasa community at namamahagi ng mga kung ano-ano, no, para ma-vacuum mo yung intensyon, no, mapukaw mo yung intensyon ng mga tao sa grassroots level. Hindi ba parang nakakasawa din yun, yung ganung bagay na, kumbaga, ang aga mong nahinog, tapos pagdating sa campaign proper, parang natural na lang, parang ganun. Paano mo ba titingnan yun? Basta sinabi natin dito nakapag-stockpile na tayo ng resources. So, ibig sabihin, meron na tayong itatap. Ako mismo, may tatap na akong
manggagawa ko sa campaign proper, hindi na ako ganong mahirapan. Kaya lang, ang ano rito, kailangan talaga, malalim. Malalim ang kaban mo, ang puhunan mo rito. Oo, kasi meron din tinatawag tayong banderang kapos, no? Nauna sa propaganda, pagdating sa dulo, kapos na, kinakapos na siya, no? Yun naman ang sinasabi natin na huwag ka nalang tumakbo kung alam mong kakapusin ka. So dapat sa larangan na ganyan, kung ang puhunan mo ay isang bag, gawin mong 3 bayong para hindi ka kapusin. Bali, natutunan natin, no, batay sa pagkausap natin kay Kasamang Jonas, ay ang pre-campaign ay ginagamit pala talaga ito ng mga politiko o mga kandidato para mas makilala sila sa kanila bilang sila. Hindi lang natin masyado pang nauunawaan kung ano ang kanilang layunin o kanilang programa para sa taong bayan. Dahil sa post-campaign, sa pre-campaign, ay namamahagi pa lang sila ng kanilang mga tulong, no, sa tao na tingin nila ay makakatulong sa pangangampanya rin nila. Pwede nating masabi na ang maagang pangangampanya ay advantage para sa merong puhunan. Pero ang sinasabi lang din natin, kung may tatakbo ng ganitong estilo, ang suggestion ko diyan, ang pangaral ko diyan ay kilalanin niyo kung sino yung makukuha niyong maging leader. Baka naman leader mo nga yan, pagkaharap ka, dahil lang hindi niya gusto yung leadership nung nakaupo, pinapakita lang niya, dito na lang ako kaysa ito, wala. Kaya sa butante, ang sinasabi natin dito, lagi natin dapat isama si wisely. Diba? Taon-taon kada eleksyon, lagi natin nakita, vote wisely. Muli po, Kasamang Jonas, ang pambansang sulsulero. Ako naman, si Kasamang Wilmer. Dito lang yan, sa Kapihan sa Hardin.